Alright mga idol, so andito tayo ulit at magte-testing ulit tayo nitong ating amplifier. So nasukat na natin itong amplifier natin, yung power niya into 8 ohms load o 8 ohms na speaker kung ilan ang kanyang power output. So yung nasukat natin pala rito, no, sa mga bagong nakapanood, ang power nito sa 8 ohms ay 537 watts sa 8 ohms. So ang kanyang voltage out ay nasa 65.6 at yung kanyang current ay nasa 8.2 ampere. So yun yung data na nakuha natin nung tinesting natin siya sa 8 ohms. Ngayon, itong amplifier ay iti-testing naman natin sa 4 ohms mga idol. So paano tayo magkakaroon ng 4 ohms na load? So meron tayong dalawang 8 ohms na dummy load. So ngayon, ang gagawin natin ay pagsasamahin natin siya o ipa-parallel connection natin yung dalawang 8 ohms na dummy load para maging 4 ohms. So sukatin natin. So ito na siya. Isama ko na yung dalawang dummy load na 8 ohms. Ito yung kanyang resistance or impedance. Ayan, 4 ohms mga idol. So i-connect na natin sa output ng speaker. Dito mga idol, no, hindi lang tayo dito puro kwentuhan na kwento lang, no, yung parang manabasa mo lang or parang napanood mo lang sa iba. Ito actual natin gagawin mga idol. Ano bang nangyayari sa amplifier kapag bumibigat yung kanyang load? So yung load natin dyan, yung speaker. Kung bumababa ang impedance, ano bang nangyayari sa amplifier, mga idol? Nakabit na natin. So hindi lang tayo dito pero puro kwentuhan. Meron tayo ditong basehan. So meron tayong actual na ginagawa. At nakikita natin yung mga nangyayari sa ating amplifier. So ngayon nakakonect na yung ating load na 8 ohms. So idol, no, hindi tayo gagamit dito ng speaker. Alam mo na. Kasi ang speaker kapag itinotodo mo yung amplifier ay maingay. So makakabulaw tayo sa kapitbahay. At isa pa, pwede rin masunog ang speaker. So ngayon, testing na natin. So connect natin sa AC output. Idol, no, yung nakaraan sa 8 ohms, 65 volts yung kanyang nirelease sa puntang speaker, no, 65 by 8.2. So ngayon naka 4 ohms na tayo na load. 4 ohms na yung speaker natin. So tingnan natin kung ano ang nangyayari sa power amplifier mga idol. So eto ulit, ang susukatin naman nito ay yung linya natin galing sa outlet. At ito yung output ng amplifier. Ito yung current na hinihingi ng ating load or yung current out na nakukuha natin. Testing. Power on. Alright, so ayan na siya na mga idol. Meron tayong 229.6 volts sa ating outlet. So, try. Ito yung ating sine wave. So, good. Meron na tayong 42, 10. Before clipping, kukunin natin. Yung clip na siya. Yon, 65 volts by yan, clip. Ito natin. Isa pa ulit. So, nag-iingay na siya, bumabagsak din yung ating line. Ito mga idol, no, hindi tayo nagkikwento lang dito na walang basehan. So, actual talaga yung ginagawa natin. So, makikita mo naman, ito yung current. Pagka wala yung load mga idol, wala yung current na mababasa. So wala tayong datang makukuha. So walang power yung ating amplifier kapag hindi ka naglagay ng load. Testing. Clip. Yan. Isa pa ulit. Ayan mga idol.
65.2 volts ang kanyang output by 16.2 ampere. So, compute natin. 65.2 volts multiply sa 16.2 na ampere. So, lumalabas mga idol, yung power ng ating amplifier ay nasa 1056 watts sa 4 ohms. Ayan, ayan yung 4 ohms niya mga idol. 1056 watts. Check ulit natin. Check naman natin kapag binu-volume natin yung ating amplifier kung anong nangyayari sa ating outlet o sa saksakan natin sa galing sa Meralco. So, ayan, di ba? Bumabagsak siya mga idol. Ayan, bumabagsak. Nagda-drop yung kanyang line. So, kung mamimaintain natin yung ating line sa output o sa saksakan, ay maaring tumaas pa siya ng konti yung ating power output ng ating amplifier mga idol. Alright, so ayun na nga na mga idol, no? So, napansin mo, no? Sa 4 ohms, ang nangyari ay dumoble yung current niya. Diba? 8.2 lang siya nung sa 8 ohms pero ngayon dumoble, naging 16.2. Pero yung kanyang voltage ay halos hindi nagbago. So, ibig sabihin, pag mabigat yung ating load, ang nangyayari ay nagdadagdag ng pwersa ang ating transformer para makayanin niya ang ating 4 ohms load. So parang ikaw lang din yan, no? Kapag may binuhat kang bagay at medyo nabigatan ka, so ang gagawin mo naman ay magdadagdag ka ng pwersa para mabuhat mo siya, di ba mga idol? So ayun lang yan mga idol. So ayun nga mga idol, no? Dumodoble yung current niya kapag bumababa ang kanyang impedance. Alright, so mga idol, sana mayroon kayong natutunan kung bakit dumalakas ang amplifier kapag ang naka-load ay 4 ohms. Alright.